Pang-apat na bagay mga kapatid, na kabilang sa pinakamainam na gawain natin bilang paghahanda natin sa kamatayan ay nararapat sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na bayaran niya ang kanyang utang dito sa mundo. Kapag ikaw ay nagkautang sa iyong kapwa, ay nararapat na bayaran mo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bayaran mo yan sa iyong kapwa. Huwag mo nang hintayin na darating yung panahon na dadatnan ka ng kamatayan at yung utang mo ay hindi mo nabayaran sa iyong kapwa. Sapagkat ang nakakalungkot mga kapatid, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allakatun bidayni hatta yuqda anhu. Ang kaluluwa ng isang mu'min, ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakabitin, ito ay nakabinbin hanggat sa hindi mabayaran sa kanya ang pagkakautang niya sa kanyang kapwa. Kaya wag na natin hintayin na dumating pa yung kamatayan natin bago maisipan ng pamilya natin na babayaran natin ang pagkakautang niya. Ang pinakamainam na gagawin ng isang mananampalataya bilang paghahanda niya sa kanyang kamatayan, kapag ikaw ay nagkautang sa iyong kapwa, bayaran mo ito sa abot ng iyong makakaya. Wag na wag mong hayaan na hindi mo ito mababayaran, sapagkat kahit na ikaw ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi mo binayaran ang utang mo sa iyong kapwa, mananatiling nakasabit ang iyong kaluluwa. Hindi niya makukuha kung ano yung nais niyang makamit na gantimpala dahil lamang sa pagkakautang niya doon sa mundo. At itong utang na ito mga kapatid, hindi lang ito tumutukoy sa material na bagay o financially. Maski yung pagkakautang natin sa kapwa natin sa pamamagitan ng nagawa natin siya ng masama, nasaktan natin ang kapwa natin, pinakamainam na gagawin ng isang mananampalataya ay ayusin niya ito habang siya nabubuhay. Humingi ka ng tawad doon sa mga tao na nasaktan mo. Humingi ka ng pasensya doon sa mga tao na inapi mo. Huwag mo nang hayaan na darating ang panahon na wala ng pagbabayad sa pagkakautang ng isang tao. Kasi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, "Man kanat 'indahu madlimatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Sabi ng Rasulullah, kung sino man ika sa inyo ang meron siyang utang, meron siyang hinanakit sa kanyang kapwa, maring nakagawa siya ng kasamaan, pandaraya sa kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam, o di kaya'y dahil sa dangal na kanyang sinira sa kanyang kapatid, aw shay'in, o anumang bagay na kanyang pagkakautang sa kanyang kapatid, nararapat, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay aregluhin niya ito ngayon. Ayusin niya, humingi siya ng tawad doon sa mga tao na yun, bago pa man dumating, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na wala ng pakinabang ang dinar at saka dirham. Anong ibig sabihin noon? Yun ay pagdating natin sa kabilang buhay. Kapag dumating na yung panahon na wala ng pakinabang ang dinar at saka dirham, ibig sabihin yan ay darating na tayo sa araw ng paghukom. At wala nang pakinabang ang anumang bagay, maliban na lang na babayaran ng isang tao ang anumang pagkakasalan niya o pagkakautang niya sa kanyang kapwa habang sila ay nandito sa mundo. Dahil ang nakakalungkot mga kapatid, kapag hindi nabayaran ng isang mananampalataya ang anumang ginawa niya sa kanyang kapwa habang sila ay nabubuhay dito sa mundo, ay meron pang paraan para singilin ang tao na yon. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhiza minhu madlimatihi." Kapag meron siyang mabuting gawain dito sa mundo, yun ang kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ipangbayad niya doon sa kanyang pinagkakautangan sa kabilang buhay. Hindi niya nabayaran yung utang niya dito sa mundo. Hindi siya nakahingi ng kapatawaran doon sa mga tao na nilibak niya. Hindi siya nakahingi ng kapatawaran doon sa mga tao na siniraan niya ng dangal, ng puri. Kaya't ang gagawin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung meron siyang nagawang kabutihan noong siya'y nabubuhay dito sa mundo, kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala yun at ibabayad niya doon sa tao na yun na pinagkakautangan niya. Wa illam yakun lahu hasanatun, ukhidha min sayyiati sahibihi, fahumila alayhi. At kapag wala naman siyang mabuting gawain dito sa mundo na pangbayad niya doon sa tao na yun, ang kukunin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga sayiat, yung mga masasamang nagawa ng tao na nagkautang sa kanya, at yun ang ipapataw sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
Nakakalungkot na mangyari mga kapatid. Kaya ganoon na lang binigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, na huwag nating hayaan na hindi natin mababayaran ang pagkakautang natin sa kapwa natin. Ano mang utang natin sa kapwa natin, pananakit o material na bagay, nararapat na ito ay bayaran ng isang tao bago dumating sa kanyang kamatayan. Sapagkat kapag hindi na ito nabayaran dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay ay sisingilin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Hindi gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na siya ay nagkakautang at hindi siya sisingilin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga pagkakasala natin sa kapwa natin, pagkakautang natin sa kapwa natin, anumang klase ng utang natin sa kapwa natin, 100% ito ay sisingilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kaya ang payo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ay panatilihin natin na mabayaran natin ang mga utang na yun o anumang klaseng utang natin sa kapwa bilang paghahanda natin sa kamatayan. Panglimang bagay mga kapatid na kasama sa paghahanda natin sa ating kamatayan ay nararapat sa isang tao na magparami siya ng kanyang mabuting gawain. Magparami siya ng sadakatin jariyah, pagsasala, pagbabasa ng Quran, anumang mga kabutihan na inuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalahin natin itong mga bagay na ito, yung mga mabubuting gawain na ito, sapagkat kapag dumating na sa atin ang ating kamatayan, tiyak na hindi na natin magagawa ang mga bagay na yun. So isa ito sa ginagawa ng isang mananampalataya na pinakamatalino, siya ay nagpaparami ng kanyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang paghanda niya sa kanyang kamatayan. Nagpaparami siya ng sadaka, nag-iwan siya ng isang mabuting anak sapagkat alam niya na pagdating ng panahon, wala pa sa kabilang buhay, sa kubur pa lang, sa libingan pa lang, alam niya na yun ay magbibigay ng pakinabang sa kanya. Kaya isa ito sa pinakamatalinong gawain ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nagpaparami ng pag-aalala at pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala o anumang mabuting gawain sa pananampalatayang Islam. At bilang panghuli mga kapatid, nararapat sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasanayin niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang katawan, ang kanyang dila ng pagsambit niya sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat darating ang panahon na mahihirapan na yung alipin sa pagsambit niya sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsabi niya ng istighfar o di kaya astaghfirullah, sa pagsabi niya ng la ilaha illallah. Darating ang panahon na mahihirapan na siyang bigkasin ang salita na yan na napakadali lang banggitin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, sapagkat ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya na patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang dila dito sa mundo bago sila bawian ng buhay, lalong-lalo na sa pagsagot nila sa mga katanungan ni Munkar at ni Nakir pagdating nila sa kanilang libingan. Kaya isa sa mabuting gawain mga kapatid bilang paghahanda ng isang tao sa kanyang kamatayan, sanayin niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagiging aktibo niya sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang dila ay sinasanay niya na ang lumalabas sa kanyang dila ay pawang kabutihan, paway pag-istighfar, paghihingi ng kapatawaran sa Allah, pagdadakil at pagluluwahati sa Allah subhanahu wa ta'ala o anumang mabuting pananalita sa pananampalatayang Islam. Most especially ay sinasanay niya ang kanyang katawan sa pagbangon upang isagawa niya ang pagsasala ng 5 beses, sapagkat darating ang panahon na hindi na ikaw yung magsasala, kundi ikaw na yung pagsasalahan ng iyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat natin ay darating tayo sa oras na yun. Pero ang pinakamainam na mangyari sa isang tao bago dumating yun ay mapabilang tayo sa mga tao na pinatawad niya Allah subhanahu wa ta'ala at makamit niya ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating niya sa kabilang buhay. Amin. Barakallahu li walakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.